Hello everyone, mga ka-vlogger at mga kapwa ko OFW. Alam nyo ba na isa sa mga pinakahinahangaan kong malaking tutorial vlogger na si Idol Jimmy Aragao Pacolba na may halos 500,000 followers ay nakasagutan at nakapalitan ko ng kuro-kuro sa comment section kamakailan. Ang paksa natin, nadadamay ba ang personal profile mo kapag na-restrict ang page mo? Sabi ni Idol, magkaiba daw sila ng entity, kaya nagkataon lang daw na sumabay ang violations ko noon. Pero sa mahabang video na ito, hihimayin natin ng may buong respeto kung paano nagbago ang algorithm ni Meta ngayong 2026. Panoorin niyo ito hanggang dulo. Tama po si Idol kung ang pag-uusapan natin ay ang mga simpleng violations tulad ng unoriginal content. Kapag binura mo ang video, hiwalay talaga ang activity ng page at profile. Pero may malaking but po. Nitong pinakahuling update ni Lolo Meta sa kanyang recidivism policy, binabantayan na ng AI ang tinatawag na admin trust score. Kapag bumagsak ang score mo bilang admin, automatic na hihilahin ng system pababa ang reputasyon ng personal profile mo. At hindi ko ito sinasabi ng walang patunay, mga idol. Mismong si Sis Rachel's vlog, isang sikat na creator na may mahigit na 500k followers, ay sumagot sa komento ko ngayong umaga. Inamin niya po na kaya pala na-suspende at na-demonetize ang lahat ng tools niya ay dahil naniwala siya sa maling tutorial na nagturo na ilagay ang unemployed status sa kanyang TIN ID. Nagsisisi po siya sa huli dahil hindi pala valid ang impormasyon niyan kay Lolo Meta. Kaya alam na alam ko ang patakaran kapag ang page mo ay umabot sa suspension. Ang buong main profile mo ay nayayanig at nadadamay dahil iisang pangalan lang ang nakatali sa kanila. Mismong ang page ko na nagsimula sa pangalang Daily Life at napilitang maging Daily Life Buhay OFW noong kasagsagan ng matitinding restrictions ay umabot din sa punto ng suspension noon. Nag-message na sa akin si Facebook na permanenteng buburahin ang lahat ng pinaghirapan ko at nagpaalam na nga ako sa aking mga followers dahil akala ko katapusan na natin. Pero sa awa ng Diyos, hindi siya natulog at noong makilala ko ang tamang diskarte sa algorithm, dahan-dahan nating naibangon ang page hanggang sa maging Leila Buhay OFW at tutorial vlogs ngayon. Naranasan ko noon na naging kulay pula ang account status ko, hindi ako makapag-post, hindi makapag-comment, at hindi makapag-like kahit sa sarili kong personal na feed. Ano ngayon ang tamang paraan? Sa tax information, ilagay ang iyong totoong 9-digit TIN ID mula sa BIR. Huwag kang gagamit ng hiram o peking unemployed hacks. Pagkatapos, pirmahan niyo online ang Form W8BN bilang non-US citizen sa pamamagitan ng pag-type ng buong pangalan niyo sa electronic signature sa pinakailalim. Yan lang po ang tanging legal at 100% ligtas na paraan. Kaya kay Idol Jimmy at kay Sis Rachel, maraming salamat sa napakagandang palitan natin ng kalaman sa comment section. Dahil sa inyo, mas lalo natuto ang ating mga kapwa maliliit na creators. Para sa iba pang ganitong totoong tutorial mula sa isang kapwa nyo OFW, paki-follow ang aking page, Leila Buhay OFW at Tutorial Vlogs, at isubscribe ang aking YouTube channel. Kayo mga idol, tama ba ang TIN ID na nilagay nyo sa dashboard nyo ngayon? I-comment sa ibaba at pag-usapan natin ng may respeto. Maraming salamat at mag-ingat po kayo palagi.